So inyong napanood mga kapolitika si Bea Milan dito sa kanilang event ng kilalang fashion designer na si Leo Almudal. So kahapon ay nirampa ni Bea Milan itong kanyang suot-suot kasama yung ibang mga beauty queens at isa na nga po dyan si CJ Opiasa at si Emma Tiglao. So dito ay agad na nagtrending pinusuan at nag-viral ang mga videos ni Bea Milan Windorski sa mundo ng social media dahil sa napakalakas ng kanyang presence at tila ba handang-handa na talaga itong si Bea sa kanyang maging laban dito sa Miss Universe 2026. And speaking of Miss Universe ay finalo po pala dito sa kanyang social media account ni Bea yung kakapanalo lang sa Puerto Rico na si Jennifer Barreto. So nag-follow po sila sa isa't isa sa kanilang mga social media account. Healthy skin is a reflection of self-love and confidence. With Pina Beauty Glass Skin Facial Kit, you can enhance your natural glow and radiate beauty every day. So, endorser rin po pala mga kapolitika ng Pina Beauty itong si Bea Milan Windorski. So, malakas talaga ang kanyang maging laban dito sa Miss Universe 2026 sa Puerto Rico dahil magaling sa communication skills, maganda, matangkad at malakas ang presensya, paborito ng mga Latinos itong si Bea Milan Windorski. At mula naman po dito kay Bea Milan is atin naman pong pag-uusapan itong katatapos lang na Miss Earth Philippines 2026 dahil controversial po ang mga hashtag ng kanilang finals night dito na ginanap kagabi dahil yung mga hashtag mga kapolitika ay di umano merong patama sa ibang mga personalidad. May mga nagsasabi na ito daw ay parang patama dito kay Joy Barcoma. Meron naman ba nagsasabi na baka para ito doon sa mga Hafiz or sa mga may foreign blood na sumasali sa ating mga beauty pageant competition. So ito yung mga official hashtags na ginamit kagabi ng Miss Earth Philippines 2026. Ungrateful, commitment, obligation, insincere, opportunist, and loyalty. So ito yung hashtag nila. But I believe mga kapolitika, in my own personal opinion, ay hindi lang po ito para kay Joy Barcoma. Itong hashtag ng Miss Earth Philippines ay para sa lahat ng dapat tamaan. So halimbawa na lang mga kapolitika itong ungrateful. 'Di ba parang ang sabi nila yung mga nagbabasa natin dito sa social media na kaya di umano hindi na imbitahan itong si Joy Barcoma ay dahil nag-sign daw siya ng contract doon sa ibang brand while na-contract siya dito sa Miss Earth. Kung kaya aside sa ungrateful is merong commitment, merong obligation na hashtag itong Miss Earth Philippines. So itong opportunist naman is I believe na para ito doon sa mga may foreign blood dahil yung uso nga ngayon 'di ba sa social media at sa beauty pageant competition yung may mga foreign blood. In fact, yung mga nanalo natin dito sa Miss Universe ay may dugong panyaga. So hindi naman natin inaalis or hindi naman tayo against dito sa mga sumasali sa mga Hafiz, pero ito yung pinatatamaan I believe ng Miss Earth Philippines sa kailang hashtag kagabi at yung loyalty. So parang ito, merong mga meaning ito mga kapolitika kung saan ay maaring tamaan si Joy Barcoma, maaring tamaan yung ibang mga may dugong banyaga na sumasali dito sa mga beauty pageant ng Pilipinas. Okay, so yun po at ang aking maging reaksyon naman dito sa naging pa-hashtag ng Miss Earth Philippines, I believe na meron na ring halong mga political itong Miss Earth Philippines dahil nga yung ilan sa mga personality na nakita natin doon kagabi ay close sa mga politiko, kilalang politician. So hindi maiwasan na baka na politika rin itong si Joy Barcoma. Okay, so hindi nagustuhan yung kanyang mga political stand kasi I believe na sa side ito ng kakamping itong si Joy Barcoma. So merong color kasi ang kanyang politika. Okay, so kung kaya yung political ay yun ang reason I believe na kung bakit wala siya sa Miss Earth Philippines finals kagabi. So nakita rin po pala natin yung mga elemental queens nila na nagrampa kagabi dito sa finals ng Miss Earth at tanging si Joy Barcoma yung wala dito sa farewell walk ng mga ng
Miss Earth Philippines 2025. Pero kahit hindi naman po invited itong si Joy Barcoma dito sa Miss Earth Philippines 2026, ay pwede niya naman gamitin yung kanyang boses dito sa social media dahil lagi naman siyang viral, lagi naman siyang trending, yung kanyang mga videos at mga opinion ay lagi naman viral. So magagamit niya ito sa mga causes, sa mga advocacies at sa mga humanitarian mission dahil hindi lang naman ang Miss Earth Philippines ang natatanging platform para makapag-voice out siya kung ano ba talaga yung advocacy niya. Okay, so yun mga kapolitika ang ating pinaka-latest na mga update dito sa mundo ng beauty pageant. Ano po ang inyong magreaksyon dito sa hindi pag-imbita kay Joy Barcoma sa finals ng Miss Earth Philippines dahil umano sa kanyang political partisanship? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. And at this point, it's time to turn the spotlight to the ladies who have worn their crowns with pride. Ladies and gentlemen, the Elemental Queens of 2025. Starting with Miss Philippines Eco-Tourism, Crizel Jane Torres. Waiting for our moment. One day I believe, the next I'm confused about us. And I still can't believe it when I ask you to catch up. And now, Miss Philippines buyer Kate Gapandan. Miss Philippines Water, Ostiri Sanchez. Miss Philippines Air, Liz Mabao. I'll keep trying, and I'll keep fighting. When I die until I let you go, I'll keep trying. Congratulations, ladies, for your contributions to the pageant's cause.